May natutunan ba tayo sa pagdaan po ng Semana Santa, mahal na araw? Ano po ang natutunan po ninyo? Ano po ang mensahe ng Holy Week sa inyo? Ito ba'y tuloy-tuloy na yung pagbabalik loob sa Panginoon? Narealize ba natin yung atin hong mga pagkakamali, ang ating maling mga nagawa? Nagbigay daan ba ito para muling, kumbaga sabi nga ho nila, magbalik loob po sa Panginoong Diyos? Ayan. Opo. Ako may natutunan ho ako. May natutunan din ho sa pagninilay-nilay, pag-iisip, habang nasa bahay lamang po kasama ang buong pamilya. Diba? Na na-realize ko na sa lahat ng ginagawa ho natin, napaka-importante ho ng pamilya. Diba? Napaka-mahalaga po ng pamilya. At buo ang pamilya. At buong nananampalataya ho, nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At talagang nagpapatunay na si Jesus, mga kaibigan, ay ang sugo. Opo, ang sugo ng ating Ama sa langit para sa ating mga kasalanan. Amen? Opo. Kung nung Holy Week, ang ating laging sinasambit ay ang John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Ngayon naman, after ng muling pagkabuhay, after 3 days sa kasaysayan ng kanyang muling pagkabuhay, ay ito naman ang ating natutunan, na sana'y natutunan nating lahat, na sa kanyang muling pagkabuhay, mga kaibigan, nagpapatunay lamang na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan lamang niya. Amen? Amen! Susi, the key to heaven, ay walang iba kundi si Jesus. Yan po ang sagot ni Jesus, mga kaibigan, sa 1:14:6. Kaya nga po siya pinadali, diba? Hindi makukumpleto yung storya kung wala hong crucifixion, wala hong sakripisyo, at wala hong muling pagkabuhay. Dahil yun ang nakatakda, yun po ang nakasulat. Okay? So, isa pang natutunan ko, mga kaibigan, libag bagay. Ang ating bibig, ang ating utak, ang ating, ano ba tawag doon? Yung mood. Ano ba tawag sa Tagalog ng mood? Wait lang, ha? Yung mood po natin, ano ba Tagalog ng mood? Pag-uugali. Tama? Diba? Your mood, it's bad or not. Hindi ba? Pakiramdam? Pwede. Okay, pwede. Alright. Ano pa po? Ang natutunan pa natin nung mahal na araw, yung pong manner. Yun yung pag-uugali pala. Yung manner. Yung pag-uugali po natin. At higit sa lahat, pera. Dahil napaka-importante sa tao ang pera. Sabi nga po nila, hindi ho tayo makakagalaw sa panahon po ngayon kapag wala ho tayong pera. Amen? Tama ba, Kuya Ray? Sige. Amen. Si Mika po, birthday pala niya ngayon. Happy birthday. May pera ka pa ba, Mika? Oo. Kaya nga pera, di ba? Importante. So, okay. Bakit po natin sinabing mouth? Ating bibig sa ating pagsasalita. Bakit po? Kasi sabi ho sa kawikaan, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya, ang payo sa atin ng kawikaan ay mag-ingat tayo sa pagsasalita sapagkat aanihin natin ang mga bunga nito. Diba? Yung salita, minsan nakakasakit po, mga kaibigan. At hindi lang nakakasakit, kundi sabi ho'y nakamamatay. Okay? At sa ating pag-iisip naman, well, alam naman na ho natin yon, bad or good. Diba?
Nag-iisip tayo ng masama, nag-iisip tayo na tayo ay maghimagsik, tayo ay, ang tawag dito, magalit. Diba? Puro negative. Ang sinasabi ho sa atin, ang turo ay ituon po natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Meaning itaas is ang ating pananampalataya sa Diyos. Itaas sa Diyos, mga kaibigan. Okay? Yun po yun ang turo sa atin. Sa ating pag-iisip, dapat daw ho, kung mag-iisip tayo, think positive. Think about yung makakabuti para sa ating pang-spiritual din ho na pamumuhay. Dahil at the end of the day, mga kaibigan, doon po ang punta natin and doon tayo i-judge. Diba? The final countdown. The judge will be the King of Kings, mga kaibigan. Diyos po ang magja-judge kung ano ang nagawa ho natin sa buhay na tinatahak po natin ngayon. At yung pangatlo, yung mood. Yung sinasabi ko, yung pakiramdam ho, mga kaibigan. Opo, yung pakiramdam, ha? Oo, mag-ingat tayo. Okay? Yung bang ano po, yung sa pakikipagkapwa-tao. Ayan. Wag ho tayong maging, sabi nga nila, pakitang tao lamang. Kasi kapag ganyan ang ginagawa ho natin, wala raw ho tayong matatanggap na gantimpala mula sa ating amang nasa langit. Okay? Ganon din ho sa ating pag-uugali, mga kaibigan. Huwag nating tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ginagalawan ho nating ito. Hayaan daw ho nating baguhin tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbabago ng ating mga isip para malaman natin ang kalooban ho ng Panginoong Diyos. At sinasabi ho sa atin kung ano ang mabuti, mga kanyusik, alright? Kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Opo, yun po yung gagawin po natin, ha? Okay? At last, siyempre, ang tungkol sa pera. Sino ba ang ayaw ng pera? Taas ang kamay. Mika, ayaw mo ba ng pera? Sino ho sa inyo? Ang ayaw na, imposible. Marami nga nabubulag sa pera. Ano po? Marami ho ang nagpapatayan ho dahil sa pera. Di ba? Oo, marami ho yan. Marami ho yung nababaliw, mga kaibigan, sa pera. Yun ho ang totoo. Di ba? Totoo naman po eh. At maraming nakapagpapabago sa tao, di ba? Dahil sa pera. Kaya sabi nga ho nila, gamitin natin ang pera ng tama. At ano pong gagawin, ano natin? O gamitin ho natin ang pera sa tama at huwag tayong pagagamit po sa pera. Okay? Remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Meaning, we have to thank God always. Kung merong mang dumarating na blessing, anumang klaseng blessing yan, pera man yan, mga kaibigan, because sometimes sabi ho sa Luke 12:15, beware on your guard against all kinds of greed, for a man's life does not consist in the abundance of his possessions. We're talking about money. Why? Hindi kaya yaman kung walang pera sa mundong ginagalawan natin ngayon. And always remember sa Matthew, mga kaibigan, okay? Chapter 6 verse 24. Ano po ang sinasabi sa atin sa Matthew? Chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So serve God and use money. Okay? Not serve money and use God. Do not use God for money. Alright? So yun po, yung mga natutunan natin, wala namang problema sa mga liwaliw, nag-travel, walang problema dyan. As long as hindi natin nakalimutan ano po ang mensahe ng Holy Week for this year, mga kaibigan. Alam mo, taon-taon maganda ho yun eh. Para ma-realize natin ang ating mga pagkakamali at magbalik loob tayo sa Panginoong Diyos habang meron pa hong panahon. Amen ba yun? Amen!
O, sige, palakpakan na tayo ha. Sina Joel Grospe at Darlene Olanyo, MOK sa 774